Ang pelikula ay nagbukas sa gabi ng eclipse noong 1957 at makikita ang pari na pumasok sa simbahan dala ang isang bagong silang na sanggol. Lumalabas na gusto niyang patayin ang sanggol na tinawag niyang binhi ng kasamaan. Mapapansin natin na may peklat ang sanggol sa kaliwang bahagi ng dibdib nito. Pagkatapos magdasal, ang pari ay kumuha ng kutsilyo at sinubukang itusok ito sa puso ng maliit na bata. Ngunit sa sandaling iyon, nag-ambala siya ng mga pulis na nagutos sa kanya na ihulog ang armas. Ang pari ay nagmakaawa sa kanila, sinabing kailangan niyang gawin ito upang maiwasan ang pagkalat ng kasamaan sa buong mundo. Nang tumanggi siyang tumigil, pinaputukan siya ng mga pulis at namatay siya. Lumipat ang eksena sa pagkalipas ng 30 taon, noong 1987, kung saan dumating ang pari na nagngangalang Marek sa nakakatakot na simbahan na tinatawag na sanatorium. Lumalabas na ang mga itinuturing na sinapian ng dyablo ay ipinapadala sa pasilidad na ito para sa paggamot. Sa loob ng simbahan, si Marek ay sinalubong ng punong pari na kilala bilang Prior. Ikinalulugod niya ang pagpayag ni Marek na pumunta dito, ipinaliwanag na nahihirapan silang makahanap ng mga tao upang tumulong sa proseso ng eksorsismo o pagpapalayas ng demonyo. Pagkatapos nito, ipinakilala si Marek sa isa pang pari, si David, na bumati sa kanya at sinimulang suriin ang kanyang mga gamit. Nakahanap si David ng mga sigarilyo sa maleta at kinumpiska ang mga ito dahil ipinagbabawal ito sa loob ng sanatorium. Pagkatapos ay dinala ni Prior si Marek sa kanyang kwarto, ipinaliwanag na walang kuryente o telepono sa lugar na ito. Nagpahayag siya ng pag-asa na magiging komportable si Marek sa kanyang pananatili at pagkatapos ay iniwan siyang mag-isa. Sa kanyang silid, nagpalit si Marek ng kanyang damit at napansin natin ang peklat sa kanyang dibdib, katulad ng sanggol mula sa 30 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay binuksan niya ang nakatagong kompartamento sa kanyang maleta, na naglalaman ng pistol, flashlight, at iba pang mga bagay na ipinagbabawal sa lugar. Naglabas din siya ng pahayagan na sumasaklaw sa mga kaso ng 8 nawawalang babae. Hindi pala pari si Marek kundi isang pulis na naghahanap ng impormasyon kaugnay sa mga nawawalang babae na ipinadala rito, na sinasabing sinapian. Sa sumunod na eksena, dumating si Marek sa pangunahing bulwagan ng sanatorium, kung saan nagtitipon ang lahat ng mga pari upang kumain. Ipinaghain siya ng karne na may kakaibang lasa at amoy. Napansin niyang nasasarapan sa pagkain ng ibang mga pari kaya kahit papaano ay inubos niya ito para hindi pagdudahan. Nang maglaon, habang papunta sa kanyang silid, napansin niya ang assistant ni Prior, si Pietr, na pinapanatag ang nababalisang blondie na babae. Kinabukasan, ipinatawag si Marek para dumalo sa eksorsismo sa babae sa pasilidad. Sa pagpasok sa silid, napagtanto niya na ito ang parehong blondie na babae kagabi. Siya ay nakatali sa kama, at ang Prior ay bumibigkas ng mga panalangin na nagpasigaw sa kanya. Si Pietr ay naruroon din sa silid, nire-record ang buong kaganapan. Di nagtagal, nagsimulang gumalaw ang kama, at umihip ang malakas na hangin sa silid. Ang babae ay sumisigaw ng malakas, at ang krus na hawak ng Prior ay nagliyab. Pagkatapos ng eksorsismo, hindi mapalagay si Marek at pumunta sa banyo para i-relax ang sarili. Ilang sandali pa ay kusang nabasag ang salamin, na ikinagulat niya. Nang matuklasan niya ang malaking bitak sa likod ng salamin, nagtataka siyang umalis sa kanyang kwarto at naglakad sa pasilyo. Hindi nagtagal ay dumating siya sa harap ng mahiwagang silid at nagpatuloy na pumasok, ngunit nag-ambala siya ni David. Sinabi ng lalaki na ito ang silid ng Prior, at walang sino man ang pinahihintulutang pumasok ng walang imbitasyon. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Marek at umalis doon. Pagkatapos ay umupo siya para sa hapunan at inihain ng parehong kakaibang karne. Nandidiri si Marek sa lasa nito kaya dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid at nagsimulang sumuka. Nakaramdam din siya ng pananakit sa kanyang panga at hindi nagtagal ay nabunot ang isa niyang ngipin. Sa kanyang pagkabigla, may lumabas na insekto sa kanyang ngipin at biglang lumipad palayo. Nang maglaon ng gabing iyon, nakapasok si Marek sa opisina ng Prior at naghanap ng mga ebidensya na nauugnay sa kaso. Napansin niya ang bitak sa dingding, na humahantong sa lihim na silid kung saan ang lahat ng mga video ng eksorsismo ay maingat na inayos. Sa panunood ng video, agad niyang nalaman na ang mga eksorsismo ay malaking kasinungalingan. May mga aparato para ilipat ang kama, bentilador upang lumikha ng mga malakas na hangin, at lighter na nakatago sa likod ng krus upang magsimula ng apoy.
Ito ay naging malinaw na ang eksorsismo ay isang kalokohan, ngunit nag-aalala siya tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mga babae pagkatapos ng eksorsismo. Pagbalik ni Marek sa kanyang silid, tinanggal niya ang krusipiho sa dingding at itinago ito sa cabinet. Kinaumagahan, ipinatawag ng prior ang mga pari para sa prayer meeting at hiniling kay Marek na pangunahan ang panalangin. Ang huli ay nag-aalangan na humakbang at nagsimulang bigkasin ang mga salita, ngunit pinayuhan siya ng prior na magsalita sa Latin. Sinubukan ni Marek ang kanyang makakaya, ngunit maliwanag na hindi niya alam ang Latin. Nang malaman ito, pinatigil siya ng pari at hiniling kay Pietro na pangunahan ang panalangin. Sa pagbabalik sa kanyang silid, natuklasan ni Marek ang krusipiho na nakasabit sa kanyang dingding na ikinasindak niya. Naniniwala siyang binabantayan siya ng mga pari at nagpas siyang umalis. Kinuha niya ang kanyang baril at sinunog ang pahayagan na may kaugnayan sa mga nawawalang babae. Pagkatapos ay tumuloy siya sa pintuan palabas at natuklasan niyang nakasarado ito. Ginamit ni Marek ang lahat ng kanyang lakas ngunit hindi niya nagawang pilitin itong buksan. Ilang sandali pa, napansin niya ang ibang mga pari na naguhukay ng libingan at naglalagay ng kabaong. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid ng blondie na babae at nakita niyang walang laman ito. Napagtanto ni Marek na siya ay pinatay ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Sa sandaling ito, nilapitan siya ni Pietro at inimbitahan siya sa silid ng kumpisalan. Sumunod si Marek at nagtungo doon kung saan sila ay nag-usap ng palihim. Ibinunyag ni Pietro na mahigpit na binabantayan ng simbahan ang bawat kilos niya dahil pinaghihinalaan nilang mayroon siyang lihim na motibo. Ipinaliwanag niya na may isang paraan lamang patungo sa lugar na ito at ang mga sumusubok na tumakas ay nahaharap sa malupit na parusa. Nagtapat din si Marek kay Pietro at inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang pulis. Ibinunyag niya na ang mga eksorsismo ay itinanghal, ngunit kinumpirma ni Pietro na alam na niya. Sinabi niya na ang mga babae ay dinroga, na naging sanhi ng kanilang pagsigaw na parang sinapian. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Marek sa kanyang silid at nagsimulang maghanap ng anumang mga kagamitang pang-espiya. Nang itabi niya ang aparador, may nakita siyang butas sa likod nito na napapalibutan ng basang semento. Pinasok ni Marek sa butas at nakakita ng kakaibang bagay na gawa sa mga buto na may gumagalaw na eyeball. Nandidiri siya dito ng labis at nagsimula siyang magsuka ng itim na likido. Sa loob ng likido, napansin niya ang ilang mga langaw na nag-iingay. Pagkatapos ay tumalikod siya at naghalusinasyon sa kanyang mukha na natatakpan ng itim na likido. Dahil sa takot, nagmamadaling lumabas si Marek at hinukay ang kabaong ng blondie na babae at nakitang wala itong laman. Bago niya mapag-isipan ang nakakagulat na pagtuklas na ito, biglang tinakpan ni David ang kanyang mukha at nawalan ng malay. Sa sumunod na eksena, nagising si Marek na nakatali sa kama, kasama ang prior at si David na nakatayo sa harap niya. Ipinaalam sa kanya ng prior na alam na nila ang kanyang pagkatao at binabantayan siya. Pagkatapos ay naglabas sila ng 4 na mangkok ng kakaibang karne at nag-utos na kainin ito ni Marek. Nang tumanggi siya, sinuntok siya ni David sa mukha habang pilit siyang pinapakain ng prior. Naging sanhi ito upang sumama ang pakiramdam ng kawawang lalaki at muling nawalan ng malay. Kinagabihan, nagising si Marek at napansin niya si David na natutulog sa malapit na upuan. Sinamantala niya ang pagkakataong kalagan ang sarili, ngunit bago siya makatakas, nagising si David. Naganap ang labanan sa pagitan ng dalawang lalaki, at kalaunan ay nagawa ni Marek na barilin si David. Nagmamadali siyang pumunta sa kusina para alamin kung ano ang kinain niya. Habang binubuksan niya ang pinto ng freezer, kinilabutan siya nang makita ang putol-putol na katawan ng maraming babae na nakasabit sa mga kawit. Sa wakas ay napagtanto niya na pinakain sa kanya ang karne ng mga babaeng hinahanap niya. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ni Pietro na humiling sa kanya na sundan siya sa silid aklatan. Pagdating doon, binuksan ni Pietro ang sinaunang aklat at ipinaliwanag ang tungkol sa pinili. Ayon sa libro, ang napili ay isinilang sa panahon ng eclipse at dapat patayin gamit ang punyal sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kapanganakan. Kapag nabuhay siya, kailangan niyang kumain ng 7 makasalanan at uminom ng dugo ng isang inosente. Pagkatapos gawin ito, ang taong ito ay magbabago sa isang demonyo at magtatatag ng bagong kaayusan sa mundo. Inihayag ni Pietro na itinuturing ng simbahan na si Marek ang pinili dahil ipinanganak siya na may peklat sa gabi ng eclipse. Dito,
nalaman natin na ang sanatorium ay sumasamba sa Diablo at gusto nilang tapusin ang ritual na ito. Habang binubuklat ang mga pahina, nagulat si Marek nang makita ang parehong simbolo ng kanyang peklat. Sa kabila nito, ayaw niyang maniwala sa kwento at sinabing siya ay simpleng pulis lamang. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na umalis, kaya hiniling sa kanya ni Pietr na sundan siya sa lihim na daanan kung saan maaari silang makatakas. Ngunit nang malapit na silang umalis, nakarinig si Marek ng ingay mula sa likuran. Di nagtagal, bigla na lang siyang pinalibutan ng mga pari na agad siyang inatake at dinala siya. Lumalabas na hindi talaga kakampi si Pietr at nilinlang siya para makuha ang kanyang tiwala. Sa sumunod na eksena, nakatali si Marek at napapaligiran ng mga pari na nakasuot ng pulang kasuotan. Ipinaliwanag ng prior na ang pagdating dito ni Marek ay hindi nagkataon lamang, sila ang nagpadala sa kanya ng lihim na impormasyon patungkol sa mga nawawalang babae. Inihayag niya na sila ay mga miyembro ng kapatiran na naniniwala na ang Diyos at ang kasamaan ay magkakasamang namumuhay ng may pagkakaunawaan. Hindi sila naniniwala na ang Diablo ay masama, sa halip, itinuturing nila ang mga tao bilang mga kasamaan na nararapat parusahan. Naghintay sila ng 800 taon para sa kanyang kapanganakan, at ang simbahan ay dinisenyo sa paligid ng balon na nagsisilbing portal sa impyerno. Kapag natapos na ang ritual, lalabas ang Diablo mula sa balon at sasakupin ang katawan ng napili. Kasunod nito, sinimulan ng mga pari ang kanilang paghahanda para ipatawag ang Diablo. Nakain na ni Marek ang laman ng 7 makasalanan mula sa 7 pagkain na kanyang kinain. Kailangan na lang niyang uminom ng dugo ng isang inosente, kaya dinala ng prior ang birhen na dalaga sa harap ng lahat. Nagpanik at sinigawan sila ni Marek na huwag saktan ng dalaga. Gayunpaman, walang awang hiniwan ng pari ang kanyang lalamunan, at lahat ay nagsimulang uminom ng kanyang dugo. Tumanggi si Marek na makibahagi, ngunit pinahirapan siya ng prior at pinilit siyang uminom. Matapos makumpleto ang lahat ng mga ritual, ipinatawag ng pari ang Diablo ng maraming beses, ngunit walang nangyari. Sinunod nila ang lahat ng iniutos sa kanila ng aklat, ngunit hindi pa rin ito gumana. Nang mapagtanto na nabigo ang kanilang ritual, pinapunta ng prior ang mga pari sa kanilang silid. Bago umalis, kumuha si Pietr ng punyal at itinutok ito sa katawan ni Marek habang humihingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya ang iba na itapon ang katawan ni Marek sa balon na ipinagpalagay na portal sa impyerno. Nang maglaon, nakita natin ang prior sa kanyang silid na labis na nalulungkot sa pagkabigo ng kanyang ritual. Pagkatapos ay nagsimula siyang uminom ng marami upang lunurin ang kanyang kalungkutan. Maya-maya, dumating si Pietr at inihiga siya sa kama. Sinabi sa kanya ng prior na siya ay mahusay na tauhan at humingi ng paumanhin para sa kung ano ang nangyari. Ngunit sa kanyang pagkabigla, kinuha ni Pietr ang unan at tinakpan ang mukha ng kanyang tagapagturo hanggang sa mamatay, sinisisi siya sa lahat ng gulo. Kinaumagahan, tinipon at sinunog ng mga pari ang putol-putol na katawan ng mga babae para burahin ang ebidensya ng kanilang krimen. Sa sandaling ito, ipinaalam sa kanila ni Pietr ang tungkol sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Nagpanggap siyang nagdadalamhati at napaiyak. Ngayong namatay na ang punong pari, si Pietr ang pumalit sa posisyon. Samantala, nagising si Marek sa balon na may mga langaw na lumilipad sa kanyang ilong. Habang tumitingin siya sa lahat ng panig, napagtanto niyang napapalibutan siya ng mga buto. Bigla niyang naramdaman na may kumokontrol sa kanya. Nagsimulang mag-init ang kanyang katawan, dahilan upang mapasigaw siya sa matinding paghihirap. Sa huling eksena, si Pietr ay nagsagawa ng panalangin sa umaga nang biglang hindi siya makapagsalita at nagsimulang mabulunan. Pagkatapos ay lumutang siya, at nabasag ang kanyang bungo, naglabas ng libu-libong langaw mula sa kanyang katawan. Di nagtagal, lumitaw sa simbahan ng isang demonyo na kilala bilang Sabbatic Goat. Dahil sa takot, sinubukan ng mga pari na tumakas, ngunit sila ay naparalisa. Ang lahat ng mga tao sa simbahan ay nakabitin sa hangin na nakabaligtad. Ang rebulto ni Jesus ay dahan-dahang humarap sa demonyo, na ibinalik ang tingin at ginaya ang pose ng krusipiho. Lumalabas na ang pagtawag sa Diablo ay gumana, ngunit may hindi inaasahang kahihinatnan. Ang mga patay na bulaklak ay nagsimulang mamukadkad muli, na nagpapahiwatig na ang mga patay ay muling nabuhay habang ang mga nabubuhay ay mamamatay sa kalaunan. Pagkatapos ay bumukas ang kalangitan at ang lupa ay naging malaking butas sa impyerno, na nagtatapos sa pelikula. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe.
pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.